Hey everyone, it's Malu, and today I'm excited because I'm flying to Sydney, Australia. This is my first time traveling outside of Asia, and I can't wait to share this experience with you. We've officially landed in Sydney, Australia after about an 8-hour flight from the Philippines. The flight was long but totally worth it. Hi, we're here now in Australia. First time outside of Asia. Next na gagawin ko is kukunin ko yung baggage ko. Kasi nakakatawa and I'm so excited. Kung papasok kayo sa Australia, you should be here all other passports. Kasi nakakalito. So tayo sa immigration and sa declaration ng baggage. Well, chill lang dito kasi may dala akong pasalubong sa mga ka-work ko. So yun, nagdala ako ng nuts and dried mangoes. So, to be sure lang, mag-declare na lang kayo para hindi kayo ma-fine. Mas maganda na yung maging honest since nalaman ko kasi dito. Kapag hindi nyo dineclare yun, mag-fine kayo like 10,000 pesos. Yun yung pagkakalig ko. Pero yun, chill lang. Tatanungin lang kayo. So, yung sinabi ko na dried mangoes saka yung nuts, then sinabi sa akin na, bye-bye. Okay, bye-bye. That's it. Hindi na in-open yung baggage ko. So, yun na nga. Nandito ako sa labas. Oh, so yeah. Naantay ko lang yung friend ko na na-meet ko lang sa aeroplano. Ako ng SIM. At least ako nakakuha na ako ng SIM. True virtual SIM lang yung Eskimo. True Clue. Balak nga pala is magbabas na lang versus sa train kasi mas mura raw yung bus. At least, matatry ko yun. And actually, wala akong cash. So, credit card lang. Okay na yun. Punta kami dito sa 420 bus kasi mas makakamura raw kapag magbabas. Sumusunod na rin ako sa kasama ko kasi syempre na Google niya na. And after na lang nitong 420 na bus, sasakay na lang ako ng train. Gusto ko makakamura. Kaya ako dito sa bus, 420. Ang baba ko is sa Roxdale Station. And after yun, sasakay ako ng train. Dapat tinigay ng pinipita para at least ma-idea ko na sa mga. So, labas na ako sa train station. Hinanap ko pa. Ang hirap. Pero syempre bago-bago pa lang ako dito. Next naman, nakahanapin ko yung hostel ko. 790 Backpackers Hostel. Based sa Google Map, dire-diretso lang. Ito. Oh, malamig siya konti, pero kahit walang jacket or sweater, okay naman siya. It's 24 degrees. Ayan na. Yung 790 Backpackers. So, this will be my hostel for the 4 days stay. After dropping off my luggage, I'm ready to start exploring Sydney. Balak ko pumunta sa The Rocks. Since it's already 3:33 p.m. here, I plan to go to Rocks. 35 minutes. Balak ko lakad-lakad na lang dito. Mas healthy maglakad. Saka balak ko rin kasi talaga makita yung street view here. Kung ano yung makikita dito. This is Sydney Town Hall, a beautiful historic building right in the heart of the city. Its grand Victorian architecture, complete with a tall clock tower, really stands out. The details on the exterior are amazing, and it has such a strong classic vibe. It's definitely a must-see landmark if you're in the area. I even saw a couple taking wedding prenup photos, the perfect backdrop for a special moment. Ano lang ang architecture niya? Inner tour, we'll just go straight, going to the Rocks. This is the Queen Victoria statue outside the Queen Victoria building honors the Queen's reign, while the Queen Victoria building itself is a stunning example of a Victorian architecture known for its grand dome and beautiful design. It's a must-see Sydney landmark. So this is the part of the Rocks. The Rocks is a historic neighborhood in Sydney, known for its cobblestone streets, colonial buildings, and stunning views of the Sydney Harbour Bridge. With lively markets, cozy cafes, and unique shops, it blends the charms of Sydney's past with the energy of its modern-day culture, making it a must
visit destination. This is the convict sculpture in the rocks, honors the convicts who were brought to Australia, capturing their struggle and strength. It's a poignant piece of art that reflects a significant part of Sydney's history. The Rocks, George Street. While walking through the rocks, I came across a Halloween event posted for November. It looks exciting with haunted tours and live music, but I'm still unsure if I should go. Explore the Rocks, Sydney's historic gem, with its industrial brick warehouses and stunning views of the Harbour Bridge. This area blends history and beauty in every corner. From the rocks, enjoy a beautiful view of the Sydney Opera House, a perfect mix of history and modern architecture. And as you get closer, the iconic Harbour Bridge comes into view, offering a true taste of Sydney's beauty. Completed in 1932, the Sydney Harbour Bridge is a world-famous landmark with panoramic views of the Opera House at Sydney Harbour. Kakalapit lang actually sila, The Rocks and Opera House. Kung dapat na pupuntahan ko is yung The Rocks, pero nakita ko nga malapit na rin dito yung mga ibang landmark. So, pinuntahan ko na rin. Tapos, meron pang event dito ng kasal. Nakatawa lang. Ayun. Pupunta ako dun sa the other side. Mas malapit ako dun sa bridge eh. Gusto ko, mas malapit naman ako sa Opera House. So sana tumaas dun sa bridge kasi lang di ko lang kung paano. It's really nice to be here, especially it's my first time to be outside Asia. And it's really a great experience to be here. Ang peaceful nila, tingnan ko sa atin yan. Chicken na yan, fried chicken. Hehe. Gamit ko tong phone ko para makita ko yung quality. So, ganda ng view, amoy tubig. Next, ikot lang tayo dito sa may malapit sa Opera House. And I really want to see yung mga pagkain dito kasi marating na tayo sa harap na view ng Opera House. So, mag-coffee dito sa table. For the sake lang na alam mo, matry. Dami tao. The Sydney Opera House is a world-renowned performing arts center that hosts opera, music, theater, dance, and more. Its iconic sail-like design and location on Sydney Harbour make it a symbol of Australia and a hub for artistic expression and innovation. Yan kadami yung mga tao. Hapon na eh. 6:30 PM pero parang maliwanag pa rin. May experience ko lang yung tambay-tambay dito while waiting kasi nalobat na ako. Coffee house pa rin nandun. Mayaman yun. Comfort. Mahal yung mga coffee dyan. Yung sa side naman, ayan. Pinalandala ko tong phone. Tingnan natin kung masilip natin yung tao. Minas pa tanong ko. So, ito yung Sydney at night. Inilaw na nila. Maghahanap ako ng makakainan. Hindi ko pa alam kasi kung saan ako kain. I-charge muna ako doon sa kanil, pahinga muna ako kasi nga pagod. Sabi ko rin pala, ang ganda dito kapag gabi. Ano pala dyan? So, dyan ako pupunta. Dito tayo sa Momo. Gundo. Right?
It's so nice. Alam mo yung parang kahit solo ka, you can feel the peace. Pero maganda siya, actually. So, try ko dun mag-coffee. Check ko kung ano yung makikita ko dun. Mga may okay na mag-coffee dun. Pero baka mahal. Check na. Ganda. Ganda lang. Wow. Lights. Wala tayo. Try lang. Ito. Inuman. Beer. Oh, may nawala. Beer. Mga beer ata nung dito eh. I'm not into beer. Kita dito. Grabe din ah. Mga umiinom. I'm not sure yun. Ano yan? Ito kaya sa Opera Bar. Saan kaya dyan? Opera Bar. Diba? Ito din Opera Bar. Ikaw lang kung ano yung mga nandyan. Ang hirap. Grabe sa baba. Sobrang ingay, saka ang dilim. Tapos, hindi ko makita kung ano yung menu dun. Pero nakita ko na yung palabas na ako. Nandun lang pala yung menu dun sa may table. Pero parang ang hirap. Dito na lang sa taas. It's peaceful. Hindi ganun kaingay. So, eto. Diba? Kanina lang. Yan siya. Ganda. At least okay na dito. Kahit pa paano. Diba? Parang mas gusto ko yung ganitong environment compare yung dun sa I don't think it maingay. was me. I think Indian food. Diba? So, okay na dito. Tumatanda na ako, so mas gusto ko yung mas simple. Yun. So, check lang muna kung anong kakainan. Check natin yung sa souvenir shop. There. Bala ko naman kumain doon. So, dinner naman yun. So, bago kumain ko sa parang food court. And then, sipan mo, yan o. That. Tapos, may mga ganyan-ganyan siya. Ito kay body ko. Mga ba? Maubos ko kaya ako? Nasa worth siya ng 1,000 pesos. Yung kinonvert ko siya kasi nasa 27.28 AUD siya. So, okay na rin for experience. Tapos, ito naman, buy one, take one. Diyan. Diba? Saan ka pa? Buy one, take one. Ang in-order ko, ito, taro milk tea, and ano ba yun? Rice, yogurt. 10.5 ang total AUD. Huh? Ano kaya ito? Hindi ko alam eh. Basta kinuha ko lang yung gusto ko. Sarap ng itsura. Ganyan, masarap. Sarap. Five stick. Sarap na. Ito yung shrimp. Ito ko to. Kakain na ako. Nakatapos ko mag-dinner and nandito na ako malapit sa hostel ko sa 790 backpackers. So, take out ako. Yun yung buy one, take one. Hindi ko pa mainom. And yun, wala ko na rin na magpahinga. Tomorrow's another activity. Hindi ko baka mag-mountain sa Caprera. Depende pa rin. Dapat yung isa kasi lang wala. Hindi siya available for tomorrow. So, yun. Punta lang muna ako sa supermarket. Tapos, uwi na ako papunta backpackers. Bye!